Pinagmamasdan mo ang pinakamatandang liwanag na nakita ng tao. Hindi ito rekonstruksyon o artistikong paglalarawan. Totoong larawan ito mula sa pinakamakapangyarihang teleskopyong pangkalawakan. Ang liwanag sa larawang ito ay nagsimula ng paglalakbay nito noon wala pang daigdig at wala pang araw. Ngayon, tinitingnan mo ang nakaraan. Bilyong taon na ang lumipas, pero ano ang tunay na lihim sa mga maliliit na tuldok ng liwanag? Ano ang alam natin tungkol sa mga bituin? Ang mga bagay na ito ay nakikita gabi-gabi basta tumingala ka lang sa langit. Hindi rin bakante ang abot tanaw ng daigdig sa araw. Pinapalamutian ito ng isang dilaw na kumikislap na bola na tinatawag nating araw. Dahil sanay na ang tao sa mga kumikislap sa langit, naging pangkaraniwan na lang ito at di na pinapansin. Samantala, ang mga bituin ay hindi pa lubusang napag-aaralan at sa maraming aspeto ay natatanging mga kosmikong pugon na napakalaki na pinapagana ng thermonuclear na gatong. Bilyon-bilyon ito at bawat isa'y may natatanging katangian. Sa loob ng maraming siglo, ang mga bituin ay naging paksa ng kwento, kanta at alamat. Ginagamit ng mga mandaragat at manlalakbay ang konstelasyon bilang gabay sa direksyon. Mula pa nung sinauna, alam ng tao na hindi posible ang buhay kung wala ang mga ito. Narinig mo na ba ang oxymoron na mainit na yelo o matamis na lason? Maari mo ring idagdag sa listang ito ang isa pang konsepto, malamig na bituin. Haba! Maraming bituin sa universo pero hindi lahat. Halimbawa, may mga natuklasang mga bagay sa kalangitan na natatangi at hanggang kamakailan lang ay itinuturing na hypothetical lamang. Napatunayan na ang kanilang pag-iral kaya dapat na itong talakayin ng mas detalyado. Tatalakayin natin ang kayumangging duwende. Ito ay isang uri ng hindi ganap na bituin na may bigat hanggang 7 solar massa o 80 massa ng Jupiter. Sa madaling salita, ang buhay nila ay unti-unti at di maiwasang paglamig at dahan-dahang paghina ng mga katangiang pangbituin. Ang mga kayumanging duwende, gaya ng mga bituin sa pangunahing pagkakasunod-sunod, ay nananatili dahil sa mga panloob na reaksyong thermonuklear sa tuloy-tuloy na pagsunog ng hydrogen at pagkatapos ay helium. Ngunit kaunti lang ang init na inilabas ng mga kakaibang bagay na ito. Dito, natutuklasan ng mga siyentipiko ang mga katawang celestial na naugnay sa kontrobersyal na konseptong nabanggit sa simula ng video. Ang mga malamig na bituin ay hindi lang isang matalinhagang pahayag. Totoo talagang may ganitong mga bagay. Gaano nga ba kalamig ang kayang abuting ng mga bituin? Kung tutuusin, bituin pa rin ang mga ito. Ang karaniwang saklaw ng temperatura ng mga pulang duwende ay nag-iiba mula 300 hanggang 3,000 Kelvin o mula 27 hanggang 2,700 degrees Celsius. O, hindi kayo nagkamali ng dinig. Ang pinakamababang hangganan ng temperatura ay nasa 30 degrees Celsius. Mas malamig pa ito kaysa sa bagong timplang tiyaan ninyo. Kalaunan, nalaman na kailangan pang linawin at itama ang ibinigay na impormasyon. Nang madiskubre ng maramihan ng mga ito, agad silang ikinlasipika ng mga astronomo ayon sa laki, bigat, liwanag at iba pa. Pero sa talakayang ito, ang tanging mahalaga sa atin ay ang spectral class ng ultralamig na brown dwarfs na T at Y. Kamakailan lang na modelo ang huli at matagal na itinuturing na bahagi ng theoretical na pag-aaral. Ngayon, 3 nagwagi ang pag-uusapan natin. Mga brown dwarf na sa iba't ibang panahon ay naging kandidato sa titulong pinakamalamig na bituin sa universo. Simulan natin sa nakakuha ng bronze. CFBD DCR, 1,458 plus 10B. Ganyan ang pagkaka-number sa astronomical catalog ng isang brown dwarf na may sukat ng mga 6.15 Jupiter na natuklasan noong 2010. Nakita ng teleskopyo na naka-install sa bulkan ng Mauna Kea sa Hawaii ang mahinang bituin na iyon. Ang bahagi ng double star system ay nasa konstelasyon ng Bal-Apas, 104 na light years ang layo mula sa atin. Ang pagkakatuklas nito ay nagdulot ng matinding pagkalito at kasiyahan sa mundo ng agham. Dahil naitala lang sa 100 degrees ang temperatura ng bituin. Ito ang temperatura ng kumukulong tubig.
Halos isang taon, ang brown dwarf na ito ang nangguna bilang pinakamalabo at pinakamalamig na bituin sa nakikitang universo. Pero noong 2011, nawala sa kanya ang karangalang ito. Wise Labing 828 plus 2650. Ang pakalawang pwesto sa ating impromptu na ranggo ay napunta sa brown dwarf mula sa konstelasyon ng Lyra. Ang distansya mula sa araw ay mga 47 na light years. Tumulong ang makapangyarihang teleskopyang WISE sa pagtuklas ng natatanging bagay na ito. Ang brown dwarf na WISE 1828, 1828 plus 26, 2650 ay namumukod tangi dahil sa malawak na saklaw ng temperatura nito, kung saan ang pinakamababa ay bumababa sa negatibong antas mula minus 23 degrees Celsius hanggang plus 127 degrees. Ang karapat-dapat na ikalawang pwesto ay hinahati ng isa pang lumalamig na bituin. Ang WISE 15, 42-50 na matatagpuan halos 18.6 na liwanag taon mula sa daigdig. Ang kayumangging duwende na kasing laki ng Jupiter, ngunit mas mabigat kaysa sa ating higanteng gas, ay may katamtamang temperatura sa ibabaw na mga plus 70 degrees Celsius. WISE 08 55 0714. Sa ngayon, ang may hawak ng gintong medalya ay ang kayumangging duwende na matatagpuan sa layong 7.3 liwanag taon mula sa solar system sa konstelasyon ng Hydra. Natuklasan ang bituin na itinuturi ng ilang siyentipiko bilang ulilang planeta noong 2014. At hanggang ngayon, wala pang anumang bagay ang nakatalo sa WISE 0855 0714. Ang bituin ay may masang 10 beses ng Jupiter at ito ang pinakamagaan na duwende sa ating paligid. Ang edad nito ay mga 10 bilyong taon at ang epektibong temperatura ay minus 30 degrees Celsius. Sa kabuuan, ang saklaw ay mula minus 13 hanggang minus 43. Pinag-aaralan pa ng mga siyentipiko ang bagay na ito at natuklasan nila ang mahalagang detalye. Halimbawa, natuklasan ng mga astronomo sa Universidad ng Edinburgh habang sinusuri ang mga suso ng atmosfera ng hindi pa nabubuong bituin ang 100 kilometrong layer na may palagiang temperatura mula 23 hanggang minus 73 degrees Celsius. Sabi ng mga eksperto, posible talagang magsimula ang organikong buhay dito. Kung walang infrared na pagmamasid, hindi natin makikita ang mga malamig at madilim na bagay kahit gamit ang pinakamalakas na teleskopyo. Noong una, nang matuklasan ng mga siyentipiko ang unang kayumangging duwende, inisip nilang isa itong napakalayong bituin. Hindi makapaniwala ang mga astronomo na ang isang malapit na bituin ay sobrang hindi epektibo at madilim. Sa kabila ng mahinang liwanag ng mga nabanggit na bituin, may posibilidad na sa habitability zone ng mga kayumangging duwende ay may mga exoplanet na may kondisyong angkop para sa pag-usbong ng simpleng buhay. Pero hindi ganoon kasimple ang lahat. Ang problema ay nasa unti-unting pagliit ng tinatawag na habitability zone dahil sa paglamig ng pangunahing bituin. Ang ganitong mga planeta ay mas malapit sa kanilang namamatay na bituin kaysa distansya natin sa araw, kaya ilang araw lang ang isang taon doon. Tinantiyan ng mga astronomo kung gaano katagal pwedeng manatili ang malayong planeta sa habitability zone ng brown dwarf system. Ito ay tinatayang mula 4 hanggang 10 bilyong taon. Matapos kong mapanood ang Arrival, napaisip ako sa oras. Ngunit hindi ito tungkol sa karaniwang hindi linear na oras, kundi sa ibang konsepto ng oras. Kaya naisipan kong magtanong-tanong tungkol dito at maghanap ng impormasyon kung ano ang iniisip ng isang eksperto tulad ni Neil deGrasse Tyson tungkol sa iba't ibang uri ng oras, at narito ang aking mga natuklasan. Binanggit ni Neil, bago pa maging relativistiko, iniisip natin na iisa lang ang tiktak ng orasan para sa lahat. Ang 1 segundo sa iyo at sa akin ay pareho lang. Ito ang tinatawag na linear na oras. Ang linear ay ibig sabihin na pantay-pantay ang pagitan at sunod-sunod ang pagkakaayos. Ipinakita naman ng teorya ng relativity na walang ganitong bagay na tinatawag na absolutong oras. Ang oras ay relatibo, kaya maaring mas humaba ito sa akin kaysa sa iyo.
Kaya ang oras ay parang may iba't ibang magkakasabay na bilis kung saan ito dumadaloy depende sa kinaroroonan ng nagmamasid at sa kinaroroonan ng gumagalaw at kung anong estado sila naroroon. Ngayon, pag-isipan naman natin ang tungkol sa mga dimensyon. Sa ngayon, bihag tayo ng kasalukuyan. Patuloy tayong lumilipat mula nakaraan patungong hinaharap kaya hindi natin alam paano makapasok sa ibang bahagi ng ating panahon. Ipinapalagay na maaari kang gumalaw sa sarili mong bahagi ng panahon nang may parehong kalayaan tulad ng paggalaw mo pakaliwa at pakanan, pataas at pababa, pasulong at paatras. Tinutukoy dito ang una, ikalawa at ikatlong dimensyon. At na ang oras ng ikaapat. Sa ganitong kaso, pwede kang gumalik sa sarili mong oras. Sa mga estadong ito, hindi ka papatay, palagi kang namamatay. Hindi ka ipinanganak, palagi kang ipinapanganak. Parang lagi kang ipinapanganak. Kawili-wiling paraan din ito para pag-isipan ng oras. Kaya nga, mismong mga hindi natin alam ang tinalakay sa pelikulang Arrival. Kung pagsasabayin mo ang buhay mo sa ibang panahon, tanungin mo ang sarili kung may pakinabang bang malaman ang mangyayari sa hinaharap. Maari kang gumalik mula sa inaharap papunta sa nakaraan at marahil madadala mo ang kaalaman tungkol sa mga mangyayari pa lang dahil naranasan mo na ang lahat ng iyon. Kung lilipat ka mula sa kasalukuyan papunta sa hinaharap, mararanasan mo pa rin ba ang lahat ng kailangan mong maranasan kung hindi ka sana lumipat? Magandang tanong, hindi ba? Kung umiiral na ang iyong linya ng panahon, hindi mo na mababago ang mga dapat mong maranasan. Nakatanda na iyon. Sabihin na lang nating kaya at alam mong baguhin yon. Kung ganon, dapat mangharapin ang ibang linya ng panahon. Magiging mas komplikado ito, parang fractal na istruktura. Ang nakakakuha ng atensyon ko sa Terminator ay kailangan niyang patayin ang bawat isa na posibleng ina ng taong siyang nagsimula ng lahat ng gulo. Yun ang punto. Bakit hindi na lang sila bumalik pa sa mas malayong nakaraan? Pwede ka ring bumalik ng mas malayo. Kailangan mo lang baguhin ang isang maliit na detalye at magbabago na ang lahat pagkatapos nun. Hindi sana ito naging ganun kadugo pero hindi rin ganun kakatawa. Ngunit ito ay nagdadala sa atin sa isang konseptong madalas kong pag-isipan nitong mga araw. Halimbawa, kay Terminator. Ito ay loop paradox kung saan ang pagbalik nila sa nakaraan ang sanhi ng lahat ng pangyayari. Sino dito ang nakapanood muli ng Somewhere in Time? Marami ang nagsasabing pambabae ang pelikula, kaya nilaktawan nila ito. Ganito kasi, isa itong romantikong love story at nandun pa nga si Christopher Reeve. May isang matandang babae na lumapit sa kanya, binigyan siya ng parang medalyon at may sinabi siya. Sabi niya, magkita tayo sa nakaraan. Bata pa siya noon at natutunan niyang makapunta roon para makilala siya. Ngayon, magkaedad na sila at nagkakagustuhan, kaya ibinigay niya ang medalyon sa kanya. Ayos ba? Ngayon, may medalyon na siyang maibibigay sa hinaharap. Ito ang partikulang gem sa paglalakbay sa panahon. Kaya hindi talaga nalika ang partikulang ito. Hindi ito kailanman niliha o nawasak. Nasa isang time loop lang ito. Kaya ano ito? Pagpapatuloy. Itinuturing ito bilang isang bagay na sa tingin natin ay dapat o hindi dapat umiral sa pisikal na mundo na, syempre, ating kinagnan. Dapat. Saan ito nagsimula? Basta ba siyang umiral? Tama, basta lang talaga siyang umiral. Ito ang kanyang pagtatangka na baguhin ang kalagayan ng mga bagay at ang kanilang galaw, at ito ang nagiging dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. Jets. Hindi ito matatapos, ibig sabihin, parang sa binanggit kong halimbawa at parang Terminator. Isa itong loop na hindi kailanman natatapos at hindi ka kailanman makakaalis dito. Pero sa Somewhere in Time, nananatili sa loop ang particle ni Jim habang nabubuhay pa rin ang mga karakter. Ang mga kaganapan sa Terminator ay nakaapekto sa buong mundo. Kaya, may mundo ba sa kabilang panig? Hinihinala ko na wala dahil naapektuhan nila ang buong mundo dahil naipit siya sa isang loop at walang nagpapatuloy. Kung ito ay isang matandang babae na bumalik para makipagkita sa isang tao, siguro nanatili ang mundo.
Pero hindi ba natin sasabihin noon? Medyo haka-haka ito, pero kung ako, si Christopher Reeve ay bumabalik sa nakaraan, ibig bang sabihin nito, dapat iba na ang lahat ng nasa paligid ko? Pwede ba silang maging iba? O baka naman naipit din sila sa parehong look na tulad ko? Hindi yon ang mensahe ng pelikula, pero dapat sana ganoon. Ito ang mga tanong na gusto kong malaman ng sagot. Ano ang masasabi mo sa pelikulang The Time Machine? Naipakita nila ang isang kawili-wiling phenomenon kung saan namatay ang kanyang mahal, ninakawan siya o pinatay sa parke. Kaya ako may makina ng panahon, maayos ko ito. Ngayon pumupunta na siya kahit saan, pero hindi na sa lugar ng krimen. Nabangga siya ng kotse at namatay. Inulit niya ito ulit. Namamatay siya sa bawat pagkakataon. Alam niya may mga bagay talagang nakatakda mangyari. Pinag-isipan ko rin ito at naitanong ko, bakit mas mahalaga ang pagkamatay niya kaysa sa pagnanakaw o iba pang bagay? Ito ay isang nababagong pangyayari. Dahil nagbago ito, malamang ay nagbago rin ang oras at buhay ng lahat, pati ng magnanakaw. Nagbago na ang graver na yon, di na siya tulad dati, handa na siyang patayin ang minamahal ng lalaking iyon. Oo, para lang pumatay na isang tao. Ang time machine ay isang kawili-wiling kaso. Palagi kong iniisip kung paano nga ba talaga gumagana ang time machine. Pero pag nasa loob siya, kita niya gaano kabilis lumipas ang lahat sa labas. Palagi kong iniisip sa perspektibo ng taong dumadaan lang. Pinanood lang niya kung paano umupo yung lalaki sa kotse, parang ang boring. O baka mangyari lang ito sa isang iglap. Kaya siya talaga ang gumagalaw sa oras, hindi yung mga bagay ang dumadaan sa kanya. May ilang sandali na dumadaan siya na hindi mo man lang makikita. Ibig sabihin, sobrang bilis ito mangyayari. Ito ang aking interpretasyon. Iniisip ko na magiging isang tiyak na lugar ito na parang naipit siya doon sa mundo para hindi gumalaw. Pero para sa atin sa time machine, ang oras dahil ito ay relatibo, parang gumagalaw ito. Ibig sabihin, hindi nila ito makikita, ganun ba? Kung sakaling ang planeta ay lumipat sa ibang lugar, mapupunta ka sa gitna ng kalawakan. Kung babalik siya ng eksaktong 30 taon, babalik din ba ang daigdig sa dating pwesto nito noon? Dahil bumabalik siya sa nakaraan ng mas maikli kaysa sa agwat na iyon, kaya siya napupunta sa gitna ng kalawakan. Dito lumilitaw ang isang kawili-wiling problema. Sabihin nating umiiral ang komunikasyong tatsyon na yon, ibig sabihin, maaari akong magpadala ng mensahe pabalik sa nakaraang panahon. Naglalakad ka sa pasilyo at nadula sa balat ng saging. Noong una kong nakita ang mga tao o mga cartoon na karakter na nadudulas sa balat ng saging, sinabi ko, una, bakit basta naroon ang balat ng saging? Pangalawa, ganun ba talaga sila kadulas? Sinubukan kong maghagis ng balat ng saging at madulas dito. Hindi ko magawa. Doon ko naisip na kailangan pala ilagay ito na ang loob ang nakaharap. Pero nang baliktarin ko ito, sinabi ko, wow, ang dulas pala talaga nito. Pero kung ihahagis mo ang balat ng saging, hindi ito babagsak sa lupa tulad ng pugita. Ayun, nadudulas ka. At sinasabi ko, oh, hayaan nyo akong balansya. Ipinapadala ko sa iyo ang mensahe 10 segundo bago mangyair ang pangyayari. Naglalakad ka sa pasilyo nang nag-vibrate ang kelpono mo. Nilabas mo ito at nakasulat doon, mag-ingat sa balat ng saging. Ngayon, hindi ka na tumitingin sa nilalakaran mo at nadudulas ka na dahil sa ibang dahilan na nagkataon namang naging pangunahing sanhi. Pero nakaka-interes ito dahil ito ang tinatawag na butterfly effect. Doon sa binago natin ang timeline, sa lahat ng alam natin, baka naging maliit lang tayong alon sa ibang universo kumpara sa dati. Parang yung mga tao na nagsasabi, kung may isang bagay na hindi nangyari kay George Washington, Napoleon o Hitler, iba sana ang mundo. At sa tingin ko, sige, parang sobrang ninyong pinapalaki ang sandaling yon, yung maliit na insidenteng yon. Nawawala sa kanila ang pagkaunawa na may mga tiyak na puwersang kumikilos para itulak ang kultura, ang sibilisasyon sa isang partikular na direksyon. Maaring hindi sila matinag ng ilang pagbabagong gusto mong gawin na tingin mo ay magdudulot ng malaking pagbabago sa resulta.
Kung hindi natin aksidenteng nadiskubre ang penicillin nung nakaraang taon, milyon-milyong tao ang namatay sana. Hindi. Alam mo, si Betty Lee sana ang nakadiskubre ng penicillin matapos ng 1 taon. Kaya sinasabi mong pinalalaki mo lang ang detalye at sinasabi mong mag-iba ang sibilisasyon. Hindi ako maniniwala dyan. Mas matatag ang sibilisasyon kaysa dyan at kung napatay si Hitler noong bata pa siya, siguro hindi nga. Handa ang mga Aleman na magkaroon ng 1 tao na kukuha ng kontrol mula sa kaguluhan. Maaring ang mga pangyayari ang humubog kay Hitler, hindi siya ang nagdulot ng mga iyon. Nababahala ka na baka ang butterfly effect ay tumungo rito, imbes na magbago lang ng maliit na bagay pero pareho pa rin ang resulta. Based sa napag-usapan, mukhang pinakamakatotohanan ang butterfly effect kahit hindi natin ito eksaktong makalkula pero masasabi nating kahit ano ay maaaring mangyari. Laging may iba't ibang pagbabago na dumadaan sa mga tao, sa kasaysayan, kasalukuyan at hinaharap. At sasabihin ko, hindi ito ang paru-paro na yon, ibang paru-paro yon. Minsan, may headline sa magasin ng di mapigilang resulta. Iyon yung magasin kung saan ang mga siyentipiko ay nagbabakasyon mula trabaho para mag-imbento ng kakaibang teoryang parang kalokohan pero tinatanggap pa rin ng agham. May headline doon, nakuna namin ng larawan ang paru-parong naging sanhi ng mga bagyo sa timog. Sa tingin ko, sa huli, sasang-ayon ako kay Stephen Hawking na makakatuklas tayo ng mga bagong batas ng pisika na maghuhula ng paglalakbay pabalik sa oras. Hindi natin alam kung ano at bakit umiiral ang batas na yon. Ano mang naiisip nating pinapayagan mangyari, lalo lang magpapagulo sa lahat. Nakikita mo ang mga nagpoprotesta sa kalsada at alam ang slogan nila. Ano ang gusto natin? Time machine? Kailan natin ito gusto? Kahit kailan. Okay lang kahit anong oras. Kaya maari mong ipagtalo na kung ang time machine ay naimbento sa hinaharap, walang ebidensya na ito ay nagpakita rin sa ating nakaraan. Pero hindi ito dapat maging hadlang sa atin na pag-isipan ito sa mga nakakatuwang sitwasyon at pag-usapan ng buhay sa buhay na ito na naitama na. Ito ay patuloy na ipinapanganak, nabubuhay at namamatay. Talagang magpapakakomportable muna ako at pagkatapos. Ayon sa makina, nakatakda na ang iyong buhay. Kahit bihag ng kasalukuyan ang diwa at gumagalaw mula nakaraan hanggang hinaharap, may ilusyon akong may kalaya ang pumili at masaya akong mabuhay sa ilusyon na alam kong di totoo. Pag-iisip tungkol sa time machine kapag ang lahat ay nauuwi sa isang bagay na parang nakatakda na o mga bagay na itinakda na sa landas na sinusundan mo. Ang paglalakbay sa oras ay parang ginagawa ang lahat na tila nakatakda na at wala talagang paraan para lumihis ka sa landas na ito. Lahat ng gawa mo naganap na. Kung makapasok ako sa time machine, dito talaga hahantong lahat. Noon, palagi akong papasok sa time machine at inuulit-ulit yon. Isipin mo na lang kung ang NASA ay nagulat na nakakita sila ng buhay na alien, mga bakterya sa Mars, mga asul na balyena sa Europa o mga guho ng sinaunang sibilisasyon. Hindi ba't nakakamangha yun? Hindi. Maaring ibig sabihin ng balitang ito na malapit at tiyak na ang katapusan ng sangkatauhan. Bakit naman? Bakit ang pinakamalaking tukla sa kasaysayan ng tao ay maaring sobrang kakilakilabot? Habang umiinom ka ng kape at nagbubukas ng YouTube para manood ng bagong video sa Hubble Channel, malamang nasa malapit na ang Great Filter. Habang nakatingin ka sa kumikislap na dilim ng gabi at nag-iisip, ano nga ba? Ayon sa mga siyentipiko, bawat butil ng buhangin sa dalampasigan ay katumbas ng 500 bilyong bituin na tulad ng araw at 100 bilyong planetang parang daigdig. Isipin mo, hindi lang basta nagpapahinga sa tabing dagat. Kahit pa sa isa lang sa mga planetang yon ay nagkaroon ng buhay at sa isa lang sa nabanggit na dami ng mga celestial na katawan ay umabot sa antas ng katalinuhan, dapat ay may 10 milyong-bilyong mga maunlad na sibilisasyon na nakapaligid sa atin sa universo. Baka mahirap mo pa talagang maisip yan ngayon. Tama ba ako? Sa Milky Way, may mga 100,000 na ganoon, karamihan ay mas matanda ng bilyong taon kaysa sa atin.
Sa mga tao ngayon, ang ganitong mundo ay kasing hirap unawain gaya ng sibilisasyon ng ika-21 siglo sa mga kabalyero noon. Isipin nating may isang mundo na nakaabot sa ikatlong antas ng iskalang Kardashev. Ibig sabihin, posible para sa sibilisasyon na magpadala ng walang taong barkong kayang magparami at kahit mabagal, kaya nitong kolonisahin ang buong galaksya sa 4 na milyong taon. Parang ilang segundo lang yon kumpara sa bilyong taon. Kung naunawaan mo ito, nakakagulat marinig ang katahimikan sa mga radyo-teleskopyo. Nasaan na nga ba ang lahat? Tayo lang ba ang nandito sa pistang buhay na ito? Anong kinalaman dito ng dakilang panala? Isa-isahin natin. Mga tanong. Sila mismo ang nasa likod ng kilalang paradox ni Fermi. Parang mga pilosopo noon ang mga makabagong siyentipiko sa pagtalakay ng problemang ito gaya ng pagtukoy sa hugis ng mundo, estruktura ng solar system at ugnayan ng metal at kidlat. Pareho lang ang antas ng pagiging primitibo. Itulad natin ang pag-unlad ng buhay sa planeta sa isang hagdanan. Ang unang baitang ay ang mga chemical na reaksyon na nagbunga ng buhay na selula. Ikalawa, pag-unlad ng mga organismo kung saan unti-unting naging mas komplikado at dumami ang iba't ibang uri. Ikatlo, may lumitaw na nilalang na mabilis umunlad ang talino at naging nangingibabaw na uri. Mas mataas na antas at ninais ng nilalang na ito na lisanin ang planetang nagpalaki sa kanya. Sa antas na ito tayo kasalukuyang naroroon. Ano ang susunod na yugto ng pag-unlad ng sibilisasyon? Makatuwiran ng sagot, kolonisasyon ng sistemang solar at pag-usad pa. Ang kinalabasan ng prosesong ito ay ang pag-abot sa antas ng isang galaktikong sibilisasyon. Posibleng tama na ang nabanggit na algoritmo ay universal. Kung ganoon, bakit wala tayong nakikita o naririnig na iba? Malamang mayroong seryosong hadlang na nagpapahirap sa pagyusbong bilang isang sibilisasyon ng ganitong uri. Ang dakilang salaan, ayon kay Robert Hanson, ang siyang sumisira sa anumang anyo ng buhay na makatagpo nito. Sa kaso natin, dalawang posibilidad. Maaring nalampasan na natin ang halos imposibleng hadlang o baka nasa harapan natin ang dakilang salain. Sa unang posibilidad, tayo ay isang napakapalad na sibilisasyon na eksepsyon sa panuntunan ng sansinukob. Sa pangalawa, tayo ay nakatagdang mapahamak na hindi may iwasan. Mas malaki ang tsansa ng huling opsyon, lalo na kung naging madali ang ebolusyon noon. Ano kaya ang naging dakilang salaan para sa tao? Maaring ito na ang simula ng buhay. Sa totoo lang, ang paglitaw ng buhay mula sa walang buhay na bag ay pambihirang pangyayari. Ang pangalawang pagsubok ay ang pag-unlad ng selula patungo sa mas komplikadong organismo. Sa hakbang na ito, may kakaibang nangyari na minsan lang naganap sa pagkakaalam natin. Isang primitibong mandaragit na selula ang lumamon sa isa pa, ngunit sa halip na kainin, nakipag-alyansa ito. Dahil dito, nagkaroon siya ng ugnayan sa panlabas na kapaligiran. Ang alyansang ito ng mga selula ang lumikha ng maringal na leon, makukulay na ibon, at mga taong mahilig magbasa at mangarap ng malalayong kalawakan. Ang talino ay ligaya at kapahamakan. Dahil dito, sa 200,000 taon ay tinahak ng sakatauhan ang matinik na landas mula sa patpat na panghukay hanggang sa computer. Ang utak ay magastos para sa katawan dahil sa mataas nitong paggamit ng enerhiya. Ang katotohanan na minsan lang nagkaroon ng malaking tagumpay ang ebolusyon na nagbigay daan sa tao na malampasan ng malaki ang ibang mga uri ay maaaring siya ring naging pinakamahalagang pagsubok. Isipin mo, mula sa ganitong mga selula, binubuo ang bawat hayop sa planeta. Maaring bilyon-bilyong planeta sa Milky Way ang may bakterya, ngunit bukod sa atin, wala pang umabot sa antas ng katalinuhan natin. Paano kung ang malaking salaan ang darating sa hinaharap? Ibig sabihin, mas malaki ang hadlang na yon kaysa sa mga dinaanan natin dati at ayon sa katahimikan ng mga radio-teleskopyo, wala pang sibilisasyon ang nakalampas dito. Hindi ito malaking sakuna dahil maaari pa rin makabawi kahit may tulak pabalik ang sangkatauhan ng daan-daang taon. Ito ay isang bagay na mas mapanganib at mas nakamamatay. Pinakamalungkot na teorya, kapag ang isang uri ay nagsimulang umunlad bilang intergalactic na sibilisasyon, tiyak itong mapapahamak. Mas naniniwala ang mga siyentipiko sa posibilidad ng sariling pagkawasak. Maraming paraan ang isang maunlad na sibilisasyon para gawin ito. Pandaigdigang digmaang nuklear, mga teknolohiyang hindi na napipigilan,
nanosphere, henetikong inhenyeriya, medisina, paglika ng supermikrobyong hindi mapupuksa, cybernetics, at AI na pumapatay sa mga lumika nito. Isang pumalyang sintipikong eksperimento na maaring sumira sa pin ng atmosfera. Anumang nilalang na umabot sa mataas na antas ay malamang na hindi sinasadya, gagawing hindi matirhan ng planeta sa bawat pagkakataon. Sana hindi mangyari sa atin ang mga ganitong pangyayari. Gayunpaman, kung nasa unahan ng salaan, maliit ang tsansa natin. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagtuklas ng buhay sa labas ng daigdig ay maaaring maging isang nakakatakot na pangyayari. Habang mas laganap at advance ang buhay sa universo, mas malamang na ang dakilang hadlang ay nasa hinaharap pa. Masama ang bakterya, mas lalong masama kung may maliliit na hayop. Ang matalinong buhay ay nagdudulot ng panik. Nakakatakot ang mga guho ng mga sinaunang sibilisasyon ng mga alien. Ang pinakamainam na opsyon ngayon ay walang buhay sa Mars, walang buhay ang mga karagatan ng Europa, at ang malalawak na braso ng Milky Way ay nagtatago lang ng mga hungkag na karagatang humahampas sa mga patay na kontinente. Ano ang tsansa na makahanap tayo ng buhay na katulad natin sa labas ng daigdig? Pero nakadepende ito sa dami ng planetang umiikot sa habitable zone ng kanilang bituin kung saan pwedeng manatiling likido ang tubig. Dahil magkakaiba ang laki at komposisyon ng mga bituin, natatangi ang habitable zone sa bawat sistema, kaya kailangan ng eksaktong kalkulasyon para matukoy ito. Sa puntong ito, ang walang balita ang pinakamagandang balita para sa mga tagalupa. Ganyan lang kasimple ito. Masaya kami na kayo ay masaya, nagmamahalan at laging natututo. Masayang tutulong dito ang Channel Hubble. At para dito, kailangan mo lang mag-iwan ng malaking like sa video na ito, pindutin ang subscribe button at hintayin ang susunod na episode. Malapit na yon. Sobrang lapit na talaga. Sa dulo ng solar system, may umiikot na bagay na ipinangalan sa Griegong diyosa ng alitan. Parang propesya ang pangalan dahil matagal nang di natatapos ang mga pagtatalo tungkol sa katawang langit na ito. Itinuturing si Eridà bilang bagay na naging dahilan ng biglaang pagtanggal kay Pluto mula sa hanay ng mga planeta. Paano lumawak ang intriga sa sukat ng kalawakan? Hubble. Ang 136-179 Iris ay natuklasan noong gabi ng 5 ng Enero 2005. Ang mga unang astronomong nakakita sa mapulang liwanag ay sina David Rabinowitz, Michael Brown at Chadwick Trujillo. Ano ang kakaiba rito? Araw-araw may maraming bagong natutuklasan. At magkakamali ka. Espesyal ang kaso dito. Ito ang unang malaking celestial na katawan na natuklasan sa solar system mula noong Pluto. Pangalawa, sa ngayon, ito ang may pinakamalaking masa at pinakamalayong dwarf planet na natuklasan na malapit sa ating bituin. Matapos matuklasan, hindi na malaya ng mga astronomo na nasali sila sa debat kung dapat gawing planetang Eridà at ikasampu sa listahan. Biglang naresolba ang tanong sa pagpupulong ng Asambleya ng Pandigdigang Unyong Astronomical sa Prague noong 2006. Noong Agosto 24 pinagtibay ang mas malinaw na definisyon para matukoy kung ang isang bagay ay planeta o dapat alisin sa listahan. Pagkatapos ng makasaysayan asembleya, ito mismo ang nangyari kay Pluto. Hindi sinasadya, naging dahilan si Eridà sa pagpapatupad ng matagal ng desisyon. Ngayon, mga planetang duwende na ang tawag sa dalawang katawang ito. Hindi natigil kundi lalong lumala ang mga pantatalo tungkol sa kontrobersyal na diyosa. Dahil hindi magkasundo ang mga siyentipiko sa pangalan ng bagong tuklas. Bukod sa Xena, ang orihinal nitong pangalan, iminungkahi rin ang mga sumusunod na pangalan: Persephone, Proserpina, Leila at maging Ymir na pangalan ng isang mythical na higanteng Scandinavian. Tinanggihan agad ang unang dalawang pangalan dahil ginagamit na ng mga asteroid. Sa huli, napili ang pangalang Eridà kahit madalas gamitin ng Persephone mula mitolohiyang Griego para sa mga tradisyonal na planeta ng solar system, ngunit nagpasya ang mga siyentipiko na lumihis sa nakasanayan. Imungkahi naming iwasan muna ang siyentipikong pagtatalo at mas pagmasdan ang malayong mundo. Ang planetang Duwende ay nasa layong 68 astronomical units mula sa araw. Ito ay humigit kumulang 10 bilyong kilometro.
Dahil sa pahabang orbit nito, makakakita tayo ng kakaibang tanawin. Sa aphelion, ang Erida ay pinakamalayong lumalayo mula sa pangunahing bituin ng halos 77 tuldok 6 na astronomical units o 14 na bilyon at 600 milyong kilometro, at sa perihelion ay lumalapit ito sa 38 tuldok 5 astronomical units o 5 bilyon at 700 milyong kilometro. Huling beses na malapit sa atin ang Erida ay noong taong 1977. Noong 2012 ang planeta ay nasa 76 na bilyong kilometro mula sa araw at sa kasalukuyan ay patuloy na lumalapit sa ating bituin. Ngayon, kailangan ng 12 oras ng liwanag ng araw para bahagyang painitin ng ibabaw ng banal na katawang langit. Ang pinakamalapit na punto ng kanyang orbit sa araw ay mararating ni Erida sa taong 2,258. Sa kabuuan, ang pag-ikot niya sa araw ay umaabot ng 500 taon at kalahating siglo. Ano nga ba ang mismong bagay na ito? Ang unang problema na hinarap ng mga astronomo ay ang mga nabigong pagtatangka na timbangin at sukatin ang laki ng sumpunging planeta. Ang Erida ay napakalayo at ang mga datos tungkol sa diametro ng duwending planeta mula sa iba't ibang pinagkukunan ay nagkakaiba-iba, mula 2,400, 2,400 hanggang 2,600, 2,600 kilometro. Sa huli, noong ika-6 ng Nobyembre 2010, isinagawa ang pinakatumpak na hindi direktang pagsukat na umabot sa 2,326, 2,326 na kilometro. Ibig sabihin, mas maliit ng kaunti ang Erida kaysa Pluto. Ang diametro nito ay tradisyonal na nag-iiba mula 2,370 hanggang 2,370 na kilometro. Malamang babaguin pa ang datos at ang tunay na pinakamalaki ay malalaman din kalaunan. Tungkol sa bigat ni Erida, ito ay natukoy ng halos eksakto. Ang masa ng planeta ay bahagyang mas malaki kaysa sa kanyang malayong kapitbahay na si Pluto. 1.67 beses 10 sa 22 kilo. Ang susunod na pagtatalo tungkol sa hindi mapakaling planeta ay tumukoy sa haba ng araw nito. Bagamat itinakda ng siyentipiko na 561 taon ang pag-ikot ng Erida sa araw, hindi pa rin magkasundo ang mga eksperto sa haba ng araw dito. Dati, inisip na 8 oras lang ang isang araw doon. Makalipas ang isang taon, binago ng mga astronomo ang opinyon nila at pinalawig ito sa 5 araw ng daigdig. Ang pinakabagong datos ay nagtala ng tagal na ito sa 26 na oras. Ibig sabihin, ang araw at gabi sa Eris ay 2 oras lang na mas mahaba kaysa sa Earth. Kumusta ang panahon sa malayong planeta? Sobrang lamig na ron. Sa Opelia, umabot ang temperatura ng -254 na antas Celsius na halos katumbas ng absolute zero. Habang lumalapit ang Eris sa araw, mas komportable ang mga kondisyon. Katanggap-tanggap lang ito para lang sa mga extremophile at kahit yon, parang pilit pa. Pero sa pinakamalapit na punto nito sa ating araw, iinit ang planeta hanggang sa -230 degrees Celsius. Ang Eris ay isang nagyeyilong katawan na natatakpan ng bato, nyebe ng methane at yelo ng ethylene. Sa perihelion, pansamantalang nabubuo ang patong ng atmosfera sa dwarf planet dahil sa pagkatunaw ng nagyelong gas. Ipinapahiwatig nito na sa sapat na pag-iingat, maaaring ipalagay na may mga pagbabago sa panahon doon. Tinatayang sa 250 taon, babalot ng malabong methane na atmosfera ang Eris. May bagong balita ukol sa mahiwagang bagay sa langit. Maaring may malaking karagatan sa ilalim ng ibabaw nito. Ito ang konklusyon ng ilang mga astronomo base sa proseso ng radioactive decay. Hindi mag-isa umiikot ang planeta. Mayroon itong buwan na nasa layong 37,000 kilometro na ipinangalan sa anak ng Grigong diyosa ng alitan, si Dysnomia. Nag-iisa ba si Erida sa kanyang estado bilang isang planetang duwende? Ay hindi. Sa solar system, maraming kandidato ngayon para sa posisyong ito. Ang International Astronomical Union, bukod kay Erida, ay kinilala rin sina Ceres, Pluto, Haumea at Makemake bilang mga planetang duwende. Ngunit pinaniniwalaan na ilang ulit na mas marami pang mga katulad na bagay. Sayang, hindi na natin masasaksihan kung kailan pinakamalapit si Erida sa araw.
Ngunit sa 2032, nakatakdang ilunsad ang isang automatikong istasyon na makalipas ang isang kapat na siglo ay makakarating sa paligid ng planetang Duwende at makikita ito ng sangkatauhan sa pamamagitan ng mata ng isang probe. Kaunting panahon na lang ang natitira. Magpasensya at maghintay tayo. Maisip mo ba kung anong walang hanggan? Likas sa tao na malinaw na maisip ang mga bagay na naihahambing sa mga nakita na niya dati. Halimbawa, mahahambing ang taas ng bundok sa mga gusali at tore. At ang mga kulay ng mga bagay na inilalarawan ng mga pang-uring gaya ng seresa, lila at talong ay otomatikong iniuugnay ng isipan sa mga nabanggit na prutas at gulay. Sa madaling salita, malinaw ang prinsipyo. Kaya inuulit natin, posible bang maisip o mailarawan ang kawalang hanggan? Karaniwan ang sagot, hindi ito kayang gawin ng kamalayan ng tao o kahit papaano, hindi ng lubusan. Isa sa mga totoong umiiral na bagay na malinaw na nagpapakita ng kawalang hanggan ay ang lokasyon kung saan naroroon ang lahat ng umiiral, ang universo. Pero posible kayang may hangganan ito? Huwag munang magmadali, simulan natin sa mga batayan. Sa totoo, ang daigdig, solar system, Milky Way, milyon-milyong galaksya at tayo rin ay nasa epicenter ng isang pagsabog na alon na halos 14 na bilyong taon ang haba. Ayon sa obserbasyon ng electromagnetic radiation mula sa malalapit at malalayong galaksya, matagal nang kumbinsido ang mga astronomo na ang mga bagay ay patuloy na lumalayo sa isa't isa. Saan mang bahagi ng universo naroroon ang tagamasid, pareho lang ang epekto. Kahit saan, ang sapot ng mga bituin ay lalayo sa kanya sa iba't ibang direksyon tulad ng bitak sa nabasag na windshield. May hangganan ba ang paglawak ng kamanghamanghang bula na tinatawag na universo? Posible. Pero pansinin mo ang susunod na punto. Nakikita natin ang mga bagay dahil sa liwanag nila. Ibig sabihin, kaya lang obserbahan ng mga astronomo ang mga bituin na ang liwanag ay umabot na sa atin. Ngayon, pag-isipan ninyo ito, kung ang universo ay may hangganan at hindi masyadong malaki, makikita natin hindi lang ang liwanag na diretsong papunta sa atin, kundi pati ang mga sinag na umikot sa universo at bumalik. Sa ibang salita, makikita natin ang mga dubleng imahe ng isang mga bagay. Sa totoo lang, yung mga analogy na ginagamit tungkol sa lumalawak na universo ang siyang pinaka-nakakalito para sa sangkatauhan. Madalas, inihahambing ang makrokosmos sa tinapay na may lebadura kung saan ang mga pasas na galaksya ay dahan-dahang lumalayo sa isa't isa sa paglipas ng oras. O kaya naman ay sa mga langgam na mabilis na nagkakanya-kanyang takbo sa ibabaw ng lumolobong beach ball. Nagpapahiwatig ang mga larawang ito na parang ang universo ay isang napakalaking bola na walang tiyak na hangganan. Gayunpaman, ang espasyong ito ay may tiyak na volume at may hangganan din. Ang tanging mabuting dulot ng ganitong paghahalintulad ay ang pag-unawa sa simpleng katotohanan. Ang makrokosmos ay parang espasyal na alpombra na halos hindi gumagalaw ang mga bagay. Ibig sabihin, espasyo mismo ang gumagalaw, hindi ang mga galaksya. Ito mismo ang patuloy na lumalawak. Tingnan natin ang tanong mula sa ibang pananaw. Hindi dahil hindi natin maisip ang isang bagay ay wala na yon, umiiral ang wala. Sabihin nating may hangganan ang universo. Ano kaya ang nasa labas ng mga hangganan? Kawalan. Maputing usok ng tahimik na bahay? Kapitbahay na universo? Dapat nating tanggapin na ang mga tanong na ito ay matagal pa at marahil magpakailanman nagagambala sa isipan ng mga palaisip at karaniwang tao. Sa totoo, ganitong kaisipan ay naisip din ng mga sinaunang pantas. Halimbawa, sinabi ni Titus Lucretius Carus sa kanyang kilalang akda tungkol sa kalikasan ng mga bagay na ang kawalang hanggan ng universo ay isang malinaw na katotohanan na hindi na kailangang patunayan. Kalimutan na lang natin ang pilosopya. Ano ang paliwanag ng astronomiya ukol dito? Ayon sa makabagong agham, ang pagiging may hangganan ng universo ay nakadepende sa critical na densidad ng distribusyon ng materya. Ang parameter na ito ay nasa antas na 1 sa 10,000 ng masa ng proton sa bawat kubikong sentimetro na materya.
Kung lumampas sa critical na threshold ng densidad, ayon sa postulado ng teorya ng relatibidad, maaring may hangganan ang universo. Ipinapakita ng numerong ito ng espasyo ay sarado sa sarili nito. Kung ang average na densidad ng materya ay mas mababa sa critical, sinasabi nilang walang hanggan ng makrokosmos. Maganda ang teoryang ito, pero ano ang mga totoong obserbasyon ng mga astronomo? Mapapatawa ka, pero ang densidad ng materya sa universo sa ngayon ay halos katumbas ng critical. Ibig sabihin, bukas pa rin ang tanong kung may hangganan ang espasyo ng ating iisang tahanan. At dito may dalawang posibilidad. Alinman mali talaga ang mga kalkulasyon dahil kulang ang impormasyon o ang pag-iral mismo ay tahasang pinagtatawanan tayo. Habang mas malayo tayong tumingin sa kalawakan, mas matandang bahagi ng universo ang nakikita natin. Naitala ng teleskopyong Hubble ang pinakamalayong sulok ng makrokosmos. Nalaman ng mga siyentipiko mula sa larawan na ang mga galaksya sa sinaunang bahagi ay napakabata pa. Kung masisilip pa tayo, makikita natin ang mga unang bituin at mga ulap ng gas. At ano ang susunod? Mga neutral na atomo, ionisadong plasma, malalayang proton at mga neutron. Kung susuriin pa niya ang nangyari noon, makikita ng tagamasid ang kusang paglitaw ng antimaterya, materya, gluon at quark. Tapos na wala ng daan pa. Nasa harap natin ang walang hanggang nagliliyab na punto ng singularidad. Pero gayon pa man, kung ang mga arkeologo ng kalawakan ay sa pamamagitan ng hindi kapanipaniwalang pagsisikap ay naiangat ang tabing ng panahon sa loob ng ilang milisegundo bago ang malaking pagsabog, makikita nila kung paano ang espasyo ay kumikibot sa kumbulsyon, mabilis na lumalawak. Saan napunta ang mga sibilisasyong dayuhan? Bakit tahimik ang kalawakan? Nasaan ang lahat? Ganyan ka-hysterical ang sigaw ng mga siyentipiko sa mundo habang palihim namang natatawa ang mga ufologists. Araw-araw kasi silang nakikipag-usap sa mga humanoid. Kung seryoso, talagang nababalot ng kakaibang katahimikan ang ating planeta. Wala pang sinuman ang nagtangkang makipag-ugnayan sa atin o kahit magbigay ng pahiwatig tungkol sa kanilang pag-iral. Hindi ba talaga tayo kaakit-akit sa mga dayuhang sibilisasyon? Kalimutang insecurities, bumaling tayo sa terminolohiya. Ano ang ibig sabihin ng sibilisasyong dayuhan? Ito ay matatalinong grupong umuunlad sa labas ng planeta. Wala pang patunay sa pag-iral nila, pero base sa estadistika, malamang totoo ito. Sa tulong ng mapagmasid na mata ni Kepler, natukoy na mahigit kalahating milyong planeta sa loob lang ng hangganan ng Milky Way ang maaaring tirahan. Dumarating ang isang tanong sa diwa ni Enrico Fermi. Pero nasaan nga ba silang lahat? Talaga bang tayo lang ang kakaiba? Iba't ibang paraan ang paliwanag sa Fermi Paradox. Narito ang 8 matitinding dahilan na nagpapaliwanag sa kakaibang katahimikan na ito na bumabagabag sa mga tao sa mundo. Critical na minimum. Magsimula tayo sa pinakasimple. May mga sibilisasyong nasa labas ng daigdig, ngunit mas kaunti sila kaysa akala natin. Dahil sa napakalalaking distansya sa kalawakan, hindi talaga tayo makakatawag o magkikita. Ipagpalagay natin na hindi sila milyon-milyon kundi daan-daan lang. Dapat limitahan ang aktibong panahon ng paghahanap, sabihin na nating sa loob ng 1,000 taon. Isang siglo pa lang tayong nagpapadala ng senyales tungkol sa ating pag-iral. Isa sa alang-alang natin ang automatikong pagbawas ng lakas ng radio signal. Lumalabas na sa lawak ng universo, parang hindi talaga magtatagpo ang mga magkakatugmang kaluluwa. Hindi dito sa buhay na ito. Ayon sa kalkulasyon, posibleng may 200 sibilisasyon sa Milky Way na tahimik na namumuhay nang hindi alam ang isa't isa. Mahigpit na pagsasala. Ang teorya ng dakilang pagsala ay iniharap noong 1996. Si Robin Hanson ang gumawa ng palagay na ito para ipaliwanag ang paradox ni Fermi. Ang lubos na nakararami ay mas gustong manatili sa komportableng planeta kaysa sa malalayong bahagi ng sansinukob. Isasama rin natin dito ang mga primitibong anyo ng buhay na sa prinsipyo'y di kayang makipag-ugnayan. Mga bihasang hacker laban sa mga baguhan. Kabaliktaran ang bersyong ito ng mga nauna. Napag-iwanan tayo sa pag-unlad, kaya hindi interesado ang mga alien na makipag-ugnayan dahil wala silang mapapakinabangang mahalaga sa atin.
Ang mga paraan natin ng komunikasyon ay sinauna. Ang mga prinsipyo ng moralidad natin ay lubang-luma na at ang mga teknolohiya natin ay parang mula pa noong unang panahon. Huwag kayong makipag-usap sa mga tauhan. Kung may napaka-advanced na sibilisasyon na gumawa ng simulated na universo para sa libangan o iba pa, masasabi nating may kapanatagan. Ang realidad ay isa lang ilusyon. Huwag agad huminto sa panonood dahil may kabuluhan din ang paliwanag na ito sa Fermi Paradox. Nabanggit na nina Plato at Aristoteles ang mga ideyang ito at alam niyo namang matalino sila. Sabi ng mga modernong siyentipiko, maraming posibleng senaryo ng simulasyon. Pero ang pangunahing prinsipyo ng anumang computer game ay ang pag-iipon ng yaman at pag-abot ng pinakamataas na kaginhawahan. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ay ang layunin ay pagiging makasarili, hindi ang pagiging maawain. Narito ang mga mungkahi ni Robin Hansen para sa mga naniniwalang nasa simulasyon sila. Tanungin mo ang mga Illuminati. Swak sa mga mahilig sa teorya ng sabuatan, ang paliwanag na ito lalo na sa naniniwalang Mason o Illuminati ang namumuno sa atin. Kung ganon, mas mataas pa ang isipin nyo. Hindi sila nag-iisa at regular silang nakikipag-ugnayan sa mga advanced na sibilisasyon para tumanggap ng mga tagubilin mula sa mga pinuno ng Intergalactic Confederation, ngunit lihim na itinatago ito mula sa mga ordinaryong tao. Mga independenteng tagamasid. Maaring nakita na tayo ng ibang sibilisasyon pero hindi sila nagmamadaling makipag-ugnayan. Bakit? Dahil sa takot na baka magbahagi pa sila ng mga yamang kakaunti na nga sa universo. Higit pa rito, natatago o nakukunwaring hindi napapansin para maiwasan ang hindi ka nais-nais na atensyon. Kaya ayon kay Stephen Hawking, hindi ligtas ang mapilit na pagpapahayag ng presensya ng sangkatauhan sa kalawakan. Saan napunta ang kuneho? Sayang, di kaya ng tao tulad ni Alice sa kwento ni Caro na sumilip sa pinakailalim ng impyerno sa puso ng itim na butas. Maaring doon natin matagpuan ang sagot sa ating tanong, nasaan silang lahat? Napatunayan ng mga siyentipiko na sa loob ng malalaking itim na butas, posibleng may espasyong katulad ng sa atin, kaya maaaring may mga planetang umiikot sa singularidad sa komplikado at saradong orbita parang sa araw. Sa huli, kung ipagpapatuloy ang usapan ukol sa singularidad, maaring ang katalinuhan ng mga dayuhan ay matagal nang umabot sa mataas na antas ng teknolohiya, kaya sila ay tuloy-tuloy na umuunlad at nawalan ng interes sa paligid nila. Sa madaling salita, nag-self-isolate na sila. Maaring mangyari ito pagkatapos lumitaw ang napakalakas na artipisyal na intelihensya o bigla ang pagtaas ng kakayahan ng otak ng tao gamit ang mga bioteknolohiya. Mayroon bang mga hangganan na hindi natin kailanman kayang lampasan? Mayroon bang mga lugar na hindi natin kayang bisitahin? Gaano man tayo magsikap? Lumalabas na mayroon nga. Kahit makalipad tayo gamit ang sasakyang pangkalawakan, mananatili pa rin tayong nasa munting isla sa universo. Paanong posible yon? At gaano kalayo tayo pwedeng maglakbay? Nakatira tayo sa medyo tahimik na bahagi ng Milky Way sa isang galaksya na may habang 100,000 light years. Binubuo ito ng bilyon-bilyong bituin, mga ulap ng alikabok ng bituin, dark matter, mga itim na butas at mga planeta. Sa gitna ng galaksyang ito ay may napakalaking itim na butas. Sa antas ng siyensya ngayon, libu-libong taon ang kailangan para marating ang pinakamalapit na bituin, kaya tunay na napakalaki ng ating galaksya. Pero hindi nag-iisa ang daang gatas. Kasama ng galaksya ng Andromeda at mga duwendeng galaksya, tayo ay kabilang sa lokal na grupo. Ang bahaging ito ng universo ay may diametro na 10 milyong liwanag taon at ito ay isa lamang sa daan-daang grupo ng mga galaksya sa supercluster na Laniakea na siya namang isa sa milyon-milyong supercluster sa universo. Kaya ipagpalagay natin na sa hinaharap, hindi wawasakin ng sangkatauhan ang sarili nito o malilipol ng mga alien at magagawang makabuo ng intergalactic na transportasyon ayon sa kasalukuyang kaalaman natin sa pisika. Gaano kalayo kaya mararating ng tao sa ganitong sitwasyon? Sa teorya, kaya nating marating ang hangganan ng lokal na grupo. Pero ang grupong ito ay bumubuo lamang ng 1/1,000,000,000 bahagi ng 1% ng nakikita nating universo. Isipin mo lang ang numerong yan.
tayo ay limitado sa teritoryong 1/1000 bahagi ng 1%. Ang mismong ideya na may hangganan para sa atin at na napakalawak ng espasyo sa paligid na hindi natin kailanman mapupuntahan ay medyo nakakatakot. Bakit hindi natin malampasan ang mga hangganang ito? Dahil ito sa katangian ng kawalan. Ang malayang espasyo ng universo ay hindi talaga walang laman, kundi may sarili itong enerhiya. Sa maliit na sukat, tuloy-tuloy ang interaksyon ng particle at antiparticle na paulit-ulit na nililikha at winawasak ang sarili. Ngayon, balikan natin ang panahon ng 13.8 bilyong taon nang nakalipas kung kailan ang materya ng kalawakan ay ganap na walang laman kaagad pagkatapos ng malaking pagsabog. Ang nakikitang universo ay lumawak mula sa laki ng isang gisantes hanggang sa trilyong kilometro sa loob lamang ng ilang bahagi ng segundo. Ang biglang paglawak ng universo ay napakabilis na pati ang lahat ng quantum fluctuation ay lumawak din at lahat ng mga subatomikong distansya ay naging galaktiko. Matapos lumawak, sinimulang hilahin ng grabidad ang mga bahagi palapit sa isa't isa. Habang lumilipas ang panahon, nagsama-sama ang masiksik na bahagi ng universo at bumuo ng mga grupo ng galaksya tulad ng atin. Ang grabidad na ito ay nag-uugnay lang sa mga bagay sa lokal na grupo. Bakit hindi na lang tayo lumipad papunta sa kalapit na galaktikong isla? Tinatago ng madilim na materya ang lahat ng komplikasyon. Mga 6 na bilyong taon nang lumipas, naghari ang madilim na enerhiya. Ito ang di nakikitang dahilan na nagpapabilis sa paglawak ng universo. Hanggang ngayon, di pa rin alam ng agam kung bakit may madilim na enerhiya, pero malinaw ang epekto nito. Sa paligid ng ating kalawakan ay maraming iba't ibang bagay, Pero lahat ng mga bagay na ito ay hindi nakatali sa grabidad ng ating lokal na grupo. habang lumalawak ang universo, lalong lumalayo sa atin ang ibang mga isla. Ang madilim na enerhiya ang nagtutulak sa universo palayo sa atin. At sa lalong madaling panahon, ang ibang mga grupo ay magiging hindi na natin maaabot. Sa ngayon, ang pinakamalapit na grupo ng galaksya ay milyon-milyong liwanag taon ang layo sa atin. Lahat sila ay mabilis na lumalayo at hindi na natin sila maabot. Habang tayo ay lalayo, ang lokal na grupo ay lalo pang maghihigpit ng hangganan at sa huli ay magiging isang malaking elliptical na galaksya na tatawaging Milky Andromeda. Mangyayari ito sa loob ng ilang milyong taon lang. Darating ang panahon na ang mga galaksya sa labas ng lokal na grupo ay lalayo na at hindi na natin sila makikita. At ang ilang photon na makarating sa atin ay sobrang baluktot na hindi na natin sila makikilala. Mawawala ang universo sa ating paningin. Sa lahat ng direksyon, puro walang hanggang kadiliman lang ang makikita. Iisipin ng mga tao sa hinaharap na bukod sa kanila at sa kanilang galaksya, wala nang ibang umiiral. Tanging kawalan at dilim lang ang kanilang makikita. Akala ng mga tao na hindi gumagalaw ang universo At walang nangyayaring kaganapan dito. Hindi nila makikita ang cosmic radiation o malalaman ang malaking pagsabog. wala lang silang mga pagkakataon tulad ng meron tayo ngayon. Ang Milky Way Andromeda ay magiging isang isla na unti-unting nilalamon ng bilim. Gayunpaman, ang lokal na grupo ay binubuo ng trilyong bituin. Maaaring tumagal ng ilang bilyong taon pa ang pag-aaral sa ating galaksya at sapat na ito para sa ating sibilisasyon. Palagi nang lumalabas sa internet ang impormasyon tungkol sa isang misteryosong planetang X. Iyan ang tawag sa planetang Nibiru na ayon sa hula ay babangga sa daigdig at magdudulot ng katapusan ng mundo. Ang ganitong senaryo, gaya ng alam natin, ay hindi na bago. Ilang beses na ring hinulaan ang ganitong kataklismo. Huling beses na may ganitong pahayag ay noong Agosto 2018. Pero gaya ng nakikita ninyo, sa kabutihang palad, hindi naman ito nangyari. Walang nakikitang banggaan ng planeta ngayon, pero naniniwala ang mga siyentipiko na ilang milyong taon nang nakalipas, karaniwan ito. Matagal nang nakaapekto ang banggaan ng mga planeta sa sistemang solar at sa mga planeta sa labas nito. Pinaniniwalaan na ang Uranus ay naging biktima ng isang malaking banggaan. Milyong taon na ang nakalipas, isang bagay na higit 2 beses ang bigat ng daigdig ang malakas na bumangga sa batang Uranus. Ayon sa mga mananaliksik, ang mapaminsalang banggaan ay napakalakas, kaya nagdulot ito ng matinding paglihis ng aksis ng Uranus.
Ipinaliwanag ng tsurang ito kung bakit ang planeta ay may halos 78 degrees na pagkakiling ng aksis, na talagang kakaiba kumpara sa ibang mga planeta ng solar system. Buti na lang napanatili ng Uranus ang halos lahat ng atmosfera nito na pinag-aalan pa rin ng mga siyentipiko ngayon. Hindi lahat ng katawang planetaryo ay nakaliligtas sa ganitong malalaking banggaan. Pinaniniwalaang nasa gitna ng mapaminsalang banggaan ang daigdig na sisira sa planeta. Ayon sa hypothesis ng higanteng banggaan, may bagay na kasing laki ng Mars na nagsimulang tumungo sa daigdig mahigit 4 na bilyong taon nang nakalipas. Sa kabutihang palad, bumangga ito sa protoplaneta at nadurog sa maliliit na piraso. Kung paniniwalaan ng teorya, lahat ng mga piraso at iba pang mga debris na naiwan matapos ang banggaan na iyon ay napunta sa orbit ng daigdig at makalipas ang milyon-milyong taon, nabuo nila ang buwan. Ayon sa paunang pagsusuri ng mga eksperto, ang prosesong ito ay naganap nung matagal na panahon nang nakalipas. May mga halimbawa ng mga insidente ng banggaan ng mga planeta nangyari ng mas maaga pa. Sabi ng mga siyentipiko, sa nakalipas na ilang libong taon na magsalpukan ng dalawang planetang umiikot sa isang batang bituin. Dahil sa banggaan, nadurog ang mas maliit na planeta at naging singaw ng bato at metal na kumalat sa kalawakan. Kamakailan lang naganap ang banggaang ito ayon sa pamantayan ng kalawakan. May ilang mga labi pa ring nananatili sa kalawakan na napatunayan ng mga datos na naitala noong 2009 ng Spitzer Space Telescope ng NASA. Sa tulong ng teleskopyo, natuklasan ang bakas ng gas na monoksido ng silikon mula sa pagsingaw ng planetary crust. Sabi ng mga siyentipiko, sinusuportahan ng natuklasan ang hypothesis ng higanteng banggaan. Kaya bang maulit ang kasaysayan? May posibilidad bang may planetang tatama sa daigdig sa hinaharap? Sabi ng mga siyentipiko, maliit ang posibilidad na mangyari ito. Dahil hindi ito nangyari noong madalas pa ang banggaan ng mga planeta, ngayon na mas matatag na ang solar system, hindi na rin ito dapat mangyari. Tinitiyak ng mga astronomo na gamit ang makabagong teknolohiya at makapangyari ang kagamitan, kaya nilang tukuyin ang posibleng banggaan ng mga dekada bago ito mangyari. Sa makatuwid, maiwasan ang sakuna. Kaya naman masasabi nating tiyak na hindi dapat mag-alala ang sangkatauhan na wawasakin ng planetang X ang ating pag-iral. Pero sa ngayon, hindi pa ito mangyayari sa mga susunod na dekada. Paano kung gobyerno na ang sagot sa lahat ng gastusin mo? Magtatrabaho ka pa ba? O babalik ka ba sa pag-aaral? Hindi ka na magtatrabaho? Ano ang gagawin mo ngayon? Ang prinsipyong ito ay tinatawag na Universal na Batayang Kita o UBK. Ito ang pinakaambisyosong panlipunang estratehiya ng ating panahon. Noong 2017 ang ideya ng Batayang Kita ay lalong sumisikat sa buong mundo. Nailunsad na ang mga pilotong programa at dumarami ang bansang tinitingnan ang UBK bilang alternatibo sa mga benepisyong panlipunan. Paano ito gagana? Ano ang mga pangunahing argumento para at laban dito? Sa ngayon, hindi pa rin nagkakasundo ang mga tao kung ano talaga ang Batayang Kita o kung ano ang dapat nitong maging. May gusto nitong gamitin para alisin ang mga benepisyong panlipunan at bawasan ang burokrasya. May ilan na gusto ito bilang dagdag sa kasalukuyang social programs. O kahit taasan ito ng sobra na di na kailangan magtrabaho. Magkano ang kitang kailangan para hindi mahulog sa kahirapan? Para sa Rusya, ito ay mga 20,000 rubles kada buwan o 240,000 rubles kada taon. Hindi ito papatawan ng buwis at malaya kang gawin ang gusto mo rito. Sa senaryon ito, ang UBK ay muling pamamahagi ng yaman habang nananatili ang malayang pamilihan. Paano kung ibigay lang natin ang pera pero gagastusin lang ito ng mga tao sa alap at tumigil sila sa pagtatrabaho? Noong 2013 nagsagawa ang World Bank ng pag-aaral na tumutok mismo sa tanong na ito. Gagastusin ba ng mga mahihirap ang natanggap nilang pera sa alak o mga produktong tabako? Simple lang ang sagot. Hindi. Kabalik-kabaliktaran pa nga. Ayon sa ilang pag-aaral, habang yumayaman ng tao, tumataas ang pag-inom ng alak at paggamit ng droga. Ang tamad at lasinggeraong mahirap ay mas isang stereotype kaysa sa realidad. Paano naman ang katamaran? Kung hindi malala ang katamaran at pagkalulong, bakit hindi natutugunan ng mga benepisyo ng gobyerno ang kahirapan? Kadalasang maraming kondisyon ang mga programa ng suporta para sa mahihirap at walang trabaho, gaya ng pagdalo sa kurso, pagsusumite ng takdang bilang ng mga aplikasyon sa trabaho o pagtanggap ng anumang alok na trabaho.
Hindi mahalaga kung babagay ito sa iyo at paano ang pasahod dito. Gaano ka praktikal sa usaping pang-ekonomiya ang modelong ito? Paano naman ang tungkol sa inflasyon? Maaring ibalik ng pagtaas ng presyo ang lahat sa dati. Dahil ang pera ay hindi basta nalilika, kailangan itong may pinanggagalingan. Para muling pamamahagi lang ng pondo ito, hindi paglika ng bago. Sa makatuwid, walang inflasyon. Sige, pero paano natin babayaran ito? Walang tamang sagot dito dahil masyadong iba-iba ang mundo. Gaano kaayos ang kalagayan ng bansa? Ano ang mas pinahahalagahan doon? Katanggap-tanggap ba sa politika ang pagtaas ng buwis o pagbawas ng gastusin sa depensa? Ilan na bang mga programang panlipunan ang naipatupad at gaano sila kaepektibo? Bawat bansa ay may sariling landas patungo sa UBI. Ang pinakamadaling paraan para pondohan ng UBI ay alisin ang lahat ng ibang benepisyo at gamitin ang pondong matitipid para rito. Hindi lang dito tayo aalisin ang pangangailangan sa maraming ahensya ng gobyerno, kundi nakakatipid din ng pera. Sa kabilang banda, ang pagtanggal sa mga ito ay maaaring mag-iwan ng maraming tao sa mas masamang kalagayan. Kung layunin ng suporta para sa lahat, may mga programang kakailanganin pa rin dahil hindi pare-pareho ang tao. Mas mataas na buwis ang pangalawang paraan, lalo na para sa mga sobrang mayaman. Halimbawa, sa Rusya, nagkaroon ng malaking paglago sa ekonomiya pero karamihan ng benepisyo ay napunta lang sa ilang porsyento ng populasyon. Mabilis lumalaki ang agwat sa yaman kaya naniniwala ang marami na dapat mas pantay ang pamamahagi ng benepisyo para mapanatili ang kapayapaan. Kasama rito ang buwis sa transaksyong pinansyal, kapital, lupa, emisyon ng carbon o robot. Pero hindi tiyak na magiging mahal ang pangkalahatang batayang kita. Batay sa bagong pag-aaral, ang pangkalahatang batayang kita na 20,000 ruble sa Russia ay maaaring magpataas ng taunang GDP dahil lalaki ang gastos ng mahihirap at tataas ang demand. Paano naman ang mga taong gumagawa ng maruruming trabaho? Sino ang mag-aararo, gagapang sa imburnal at magbubuhat ng muebles? Kung hindi na kailangan para sa kaligtasan, gagawin pa kaya ng tao ang mahirap at walang kasiyahang trabaho. Maaring bigyan sila ng OBK ng sapat na pondo para makahingi sila ng mas mataas na sahod at mas magandang kondisyon sa trabaho. Ang mga mayayaman ay mananatiling mayaman at ang mga mahihirap ay hindi mawawala. Pero maaari nating mapalaya ang malaking bahagi ng populasyon mula sa takot, pagdurusa at eksistensyal na pagkabahala. Ang pagpapabuti ng buhay ng mga mahihirap ay maaring maging isang matalinong estratehiyang pang-ekonomiya. Para sa iba, kulang pa yon. Gusto nila ng UBD na magbibigay ng pamumuhay na gaya ng gitnang ure. Noong 2016, 33% lang ng mga nagtatrabahong Ruso ang interesado at kontento sa kanilang trabaho at kita. 16% ay malinaw na hindi masaya. At ang natitirang 51% ay basta lang naroroon sa kanilang pinagtatrabahuhan. 67% ng tao ay titigil magtrabaho kung kaya nila. Hindi naman patas na ilarawan ang trabaho bilang puro na lang routine. Ang trabaho ay nagbibigay sa atin ng gawain at hamon. Minomotiba tayo nitong umunlad at pinananatili tayong nakatuon. Marami ang nakakahanap na kaibigan o partner sa trabaho. Nagtatrabaho tayo para sa katayuan, kasaganaan at sariling lugar sa mundo. Hinahanap natin kung ano ang gagawin natin sa ating buhay at para sa marami, ang trabaho ang nagbibigay ng kahulugan sa ating pag-iral. Kung gawing iisang bayad ang social program, lalakas ang impluensya ng gobyerno. Bagaman ang 20,000 rubles ay hindi masama para sa mga probinsya, para sa mga mamahaling lugar sa kabisera, ito ay kaunti lamang na maaaring magdulot ng pag-alis ng mga mahihirap na residente at lalo pang palalimin ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Masasabi ba nating magandang ideya ang universal na batayan kita? Tapat na sagot, hindi pa natin alam. Kailangan pa ng mas maraming pag-aaral tungkol sa estruktura at mga pagsubok na pagpapatupad nito. Dapat nating pag-isipan kung anong uri ng universal na batayang kita ang gusto natin at kung ano ang handa nating isakripisyo para rito. Napakalaki ng potensyal. Ito marahil ang pinaka-nangangakong modelo ng pangmatagalang pag-alis ng kahirapan. Makakatulong itong mabawasan ang kawalang pag-asa at gawing mas kalmado tayo.